Nagkaroon po ng maraming pagbabago sa immigration policy sa Canada sa taong 2025. Ngayon, makakasama po natin si Lou Jansen Dangsalan, isang immigration lawyer, para linawin ang mga kailangan alamin ng mga aplikanteng nais makapasok sa Canada. Lou, ano ang pinakamalaking pagbabago sa immigration policies ng bansa noong 2025? Sa totoo lang, may mga announcements in regards to immigration policy na we won't call it earth-shattering kasi largely speaking, the programs have been stable. Yung pinakamalaking pagbabago na pwede natin ma-underscore would be yung levels plan. Although it was expected naman talaga na ang projections ng federal government ay ibababa nila ang total number of incoming permanent residents. The other aspect na pwede natin itutukan is that the government also laid out a clear plan for the levels plan for temporary resident na sobrang bagong-bago. Historically, Canada has only done that twice, and 2025 was the second time that Canada has done it. Anong epekto nito sa mga Pilipino? So, napakagandang question yan kasi pwede natin siyang tignan sa dalawang aspekto dahil marami na rin pong mga nakarating na mga Filipinos in Canada as temporary residents, whether they're international students or eventually who became workers or yung iba pumasok mismo as workers. So, ang tanong dito, how do they stay? Sa kabilang banda naman, meron ding mga Filipinos na nasa labas pa ng Canada na nag-a-aspire to come to Canada either as international students, workers, or even as permanent residents. So the truth of the matter is, on paper, both avenues are still open, wide open. The question then becomes, how difficult? Gaano ba kahirap pumasok as a temporary resident or as a permanent resident? So isa-isay natin. Sa linya ng mga international students, alam natin na pababa ng pababa ang numero ng mga international students dahil ibinaba nga ng Canada since 2024 pa ang target number for international students at kinalahati pa nila ito lalo for the incoming levels plan for temporary residents. At nakikita rin natin na mataas ang refusal rates. Pangalawang aspekto ay tumaas din ang standards for scrutiny. Sa kabilang banda, mga workers naman, international workers, alam din natin na ang labor market impact assessments ngayon ay pahirapan dahil nga po sa mataas na unemployment rate ng Canada. Nagkaroon po ng stoppage ng processing for geographic areas na saklaw na mas mataas pa po sa 6% ang unemployment rate kung ang wage po ng foreign worker na potentially i-hire ay mas mababa doon sa median wage. So ibig sabihin, high wage lang po ang hina-hire na pwede pong i-continue yung processing ng labor market impact assessment. Sa banda naman po ng permanent residents, gaya nga po ng nasabi ko, ang overall number po ng permanent residents ay bumaba. Ito po yung plano for 2026. Papunta po yan ng 2028. Actually, for 3 years po yung projection. Ang tanong dito, overall numbers bumaba, saan po ang distribution? Well, ang nakikita po natin ay ang lion's share po ng permanent resident pie ng Canada ay napupunta po sa economic streams. Kasama po dyan ang federal programs ng Express Entry at kasama rin po dyan ang permanent residents for provincial nomination programs. Sa mga interesado pang mag-apply at pumunta sa Canada, anong kailangan nilang alamin? Well, kadalasan po yung mga common elements ng application for Canada ay language proficiency. Kasama rin po dito ang kanilang proof of work experience and proof of financial capacity to settle in Canada. So isa-isahin po natin yan. Sa proof of financial capacity, tignan lang po ninyo yung website ng Canada kung ano po yung hinihingi nilang proof of financial capacity to settle in Canada. Meron pong table yan. Kung meron po kayo niyan, na-meet nyo na po yan. Pangalawang punto, sa work experience, tignan nyo po kung ano po yung mga skilled positions na mga hinihingi po ng Canada in order to prove prior experience na pwede pong may translate inside Canada. Kasi po ang Canada po ay gumagamit ng points-based system at kadalasan po sa mga high demand occupations pati sa mga skilled occupations, meron po mga karampatang puntos na ibinibigay para maipasok ka sa grid at kung competitive enough ang inyong profile, mabibigyan kayo ng imbitasyon para maging permanent resident inside Canada. Sa dulong banda naman, pagdating sa language, dito po medyo nagkakatalo. Dahil normal naman po na iniisip kadalasan ng mga kababayan natin na Pilipino, yung English language test. Kailangan maximize, maximize, maximize. Ngayon po, bukod sa sana perfect po ang inyong English language test dahil po sa sobrang competitive po ang sistema, kailangan po
pagtuunan na rin natin ng pansin ang pagte-take up ng French as another language. Saan makakakuha ng impormasyon ng mga tao tungkol sa latest immigration policies? So I would restrict my field of vision to the Government of Canada website. Sa website mismo ng Immigration Refugee Citizenship Canada. And the reason for that is because ang daming rumor mills, ang dami pong marites na umiikot na ganito po ang takbo ng immigration sa Canada. Ang dami pong purveyors of fake news or maling basa ng batas or maling interpretasyon ng polisiya na nagli-lead into very, very terrible consequences and actual human lives. So mag-ingat po tayo sa nakikita natin sa social media. Dumulog lang po tayo through official sources. Now, if you want to talk to someone, the best approach is to consult with a licensed professional in immigration. And meron din pong guidance ng Immigration Refugee Citizenship Canada as regards to hiring licensed immigration lawyers or licensed immigration consultants. Anything else you want to mention? Kapit, mga kaibigan, 2026 is going to be a very hard year for a lot of people. And the reason for this is because yung glut po, yung massive na pasok po ng international students during the beginning of the pandemic, marami sa kanila ay patapos na ang postgrad work permit in 2025 and 2026. The majority of them, I suspect, will be in 2026. And ang isa po nating titignan dito is paano po tayo magre-remain in compliance with the immigration laws of Canada. If you need help, seek professional guidance. Wag po natin tong maliitin at wag po natin tong panghuli sa ating mga priority. Dahil hindi po kayo matutulungan kung bukas po mag-expire na inyong work permit. Hindi po ganun kadali. Maraming salamat, Ludang Salan, immigration lawyer. Maraming salamat po.